So what's up at welcome back sa ating YouTube channel guys. So for today's video guys, mayroon tayong update sa 1.5 new script natin and sa Starlink script natin guys. Sa new script natin guys is naglagay ako dito ng fixed random map kasi marami nagre-request dito guys sa fixed random map. So ang gagawin nyo lang guys, half-light kasi yung gamit ko ngayon siya, mga sir. So ang gagawin nyo lang guys is i-apply muna natin yung script guys. So i-copy ko lang yan, then punta tayo dito. Walang configuration itong Microtech Hex ko guys. So alam nyo naman paano mag import dito kasi may video na tayo dito guys. So i-import ko lang yung script natin. So wala kasing password, so repeat lang natin. Import file equal to yan, then enter natin. So yun, pumasok na guys. So ang gagawin nyo lang dito guys para sa fixed random map, same sa half-light yan sa punta lang kayo dito sa hotspot, IP hotspot, then dito sa user profile. Yeah, dito sa user profile guys, may makikita kayong default. So double click nyo lang yan, punta kayo dito sa script. Yan, dito sa script puntahan natin yung folder natin. So dito, so hex yung gamit ko, ito yung gagamitin natin guys. So i-login lang, double click natin yung login guys. Yan, then i-copy lang natin to, copy all, then i-paste natin dito guys sa on login. Yan, paste. Then next is yung on logout na naman guys. So on logout, copy lang natin yan, then paste natin dito sa on logout. Yan, then apply, okay. Then sa mga guys, sa half-light yung gamit is ito lang yung i-copy paste nyo guys. Yan. So next step, punta tayo dito pa rin guys. So double click pa rin natin yan, punta tayo dito sa general. So ang gagawin nyo guys is i-alis natin itong idle timeout at saka keep alive timeout. So yan. So ang gagawin nyo guys ganyan, then yung share user is gagawin nating 2. So yan. So ganyan yung settings guys sa fix random max, then apply, okay. So yan, goods na yan guys, mag-fix random max na yan guys sa mga gustong mag-fix random max. So goods na yan. So next step natin guys dito sa ating Starlink script is meron akong ginawa guys na sa Starlink script natin meron na tayong PPPoE. So yan, yan yung PPPoE natin. Then dito sa Microtech Hex backup, ito guys hindi ito Starlink guys itong ganito yung Hex backup na to, ito lang yung Starlink. So ito guys is hindi siya Starlink. So meron tayong ROS version 6 Hex. So may dual ISP tayo dito guys, same gateway. So ginawan ko na ang connection natin sa dual ISP connection na hindi same interface. So ito yung try muna natin guys. So sa next video na natin try itong SL PPPoE. Yan, so yan muna yung gagamitin natin guys, yung merge connection sa Hex. So ito siya, i-copy ko lang yan guys, punta tayo dito sa Microtech, then i-restore ko lang ito guys. Yan. So sa lahat ng nag-avail guys ng 1.5 new script at Starlink script is re-download lang guys, then same password pa rin guys. So yan, ito na siya, i-restore ko lang ito guys. Restore natin. Yan, so reboot. Yan. So may dalawa akong ISP dito guys, which is yung isa is Globe na Gomo SIM, then yung isa naman is PLDT guys. So itatry natin to kung magme-merge yung connection, kasi merge connection yung gamit natin dito.
So wait lang natin to guys matapos yung restarting ng ating tawag dito, Microtech guys. Yan. So kung mapapansin nyo or naririnig nyo guys, nagre-restart or nagre-reboot na yung ating Microtech Hex. So matagal na itong Microtech Hex natin guys. Lagi lang na-reboot, na lagi na lang ina-upgrade yung OS, then dina-downgrade. So yan, kung mapapansin nyo, mayroon na tayo, or ito na siya guys. So ilagin ko lang guys ha. Yan. Oh, bakit mali? Yan. So fill over dapat ito guys. So yan, kung mapapansin nyo guys, ISP1, ISP2, check natin yung tawag dito. Yan. So ito yung SSID ko guys. I mean gateway natin sa ISP2, which is ito yung globe. Yan. Then ang isa na naman guys is PLDT. Yan. So teka lang guys, gawan natin ng simple queue para malimitahan natin, kasi hindi ko na limitahan ito sa ISP ko para makita natin. So ito guys is naka-setup na ito, nagma-merge na ito. Kung mapapansin nyo dito sa router routes, yan, sa routes is reachable na siya. Yan, reachable na yung dalawa. So ngayon is ang gagawin natin, try natin i-speed test muna yung ating GoMoSim. I-disconnect ko muna ito guys, itong ISP1 natin, kasi dyan yung PLDT natin guys. So ang pagkakalam ko sa GoMoSim guys is 10 Mbps lang. Ewan ko kung napabypass ba yan, yung 10 Mbps na yan. So yan, check natin. Parang hindi ata 10 Mbps ito guys, may ina ata. Check natin sa speed test. Ito ang gamitin natin, speed test. So kung mapapansin niyo guys, globe siya, di ba? Yan. Yan. Pumapalo siya. So hanggang 10 lang talaga yung ating GoMoSim. Yan. Yun, okay na. Pero yung upload is hindi siya 10 Mbps. Yung download lang. Yan, okay na yan guys. Ngayon guys, try na naman natin yung ating PLDT. So i-enable ko lang ito. Then disable natin itong ISP2. Yan. So yan yung nakuha niyang speed test. So yan, globe kasi ito. O yan, so PLDT na, napalitan na natin kasi naka-disable na yung Ether 2 natin. So PLDT na yung nagdadala. So dapat 10 Mbps yan guys, kasi nilimit na natin yung connection into 10 Mbps. Yan, okay siya. Yan. Pero sa upload nito guys, parang iba. Hindi ko alam kung nakukuha ba yung upload nito. Check muna natin yung upload. Yan. So yun, hindi talaga siya, okay. Okay yung upload natin sa PLDT. Nakukuha naman yung 10 Mbps. Yun, goods na siya. So ngayon guys is ang gagawin natin is pagsasabayin na natin. Pag sinabi kasi nating merge guys is wala siyang backup. Kumbaga si Ether 1 at si Ether 2 dapat is gumagana siya guys. Hindi siya wala siyang backup na sinasabi. So kung mapapansin nyo, ang reachable pa siya. So medyo naglalag. Check natin may delay ata guys. So yan. So dapat ganito siya guys, active static siya. So wala siyang backup dito. Sa failover kasi na backup or mga recursive guys is backup lang yung isa. Halimbawa kung nawala ng internet yung ISP,
1. So, yung ISP 2 yung sumasalo guys. Yan. So, ngayon guys is itatry na natin. So, check natin dito guys kung working na ba lahat. So, yan. Naka-enable din lahat. Itatry na natin yung dalawang ISP natin. Kung nagma-merge ba ito guys. So, check nga natin kung nagma-merge yung connection natin into 20 Mbps. So, yan. Nagma-merge din naman guys yung 20 Mbps. Kung mapapansin nyo guys, yan di ba? Pero sa upload guys is maliit yung upload niya guys. Yan. Ulitin nga natin guys para sigurado tayo kung nagmo-merge ba talaga. Yan. So goods naman guys, nagmo-merge din naman yung connection. At least nakakatulong na rin ito guys sa inyo. So thank you guys, hanggang dito na lang yung ating video. Sa lahat ng nag-avail ng Starlink at OnePi script is re-download nyo lang guys yung inyong yung link at same password po. So hanggang dito na lang guys at peace.